Kalma naman yan. Okay. Yo. Wala naman yan. Ano yung tigil 70 ka na? Yo, welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Yo, Malapit na. Ang Anti-Support Social Club. Let's get Utang it! ilang straw to, papel. Maya-maya lang kuluntoy na eh. You can watch our full video. Visit us on Instagram, Spotify, and antisupportsocialclub.com. Huwag nyo kalimutan yan, ha? Subscribe! Subscribe pare, wag lang basta nood, subscribe. Pagka naka 100k kami, alam nyo na. Pa-concert ba tayo, bro? Utang ina, hindi nilagyan ng pampatamis. Ikaw pumindot niyan eh. Oo nga eh, nilagyan ko lang eh, pinadoble ko pa eh. Ang inang pick-up coffee, BF Homes Paranaque yan. Ang pait, puta! Di pre, papa-concert ba tayo pagka 100k? 100k subs? Oo. Sasayaw si Josh. Kakanta ako. Hindi. Ano yung Oo. Galabog. Siguro. Gawin natin mga talent natin. Yeah. Bakit hindi? Kakanta siya to. Hindi, nagluluto ako. Yung talent ko eh. Totoo ba? Magaling ka magluto. Sarap ako magluto, pre. Oo, Ba't nakikita kita panay ka dun sa paborito mong kainan? Saan? Yung may pork chop ka lagi dun. Lagi ka may pritong pork chop dun eh. Saan? Kinakainan mo tapos may gulay. Ay, hindi ano yun? Fried chicken. Fried chicken Oo, pala. dalawang fried chicken, tas gulay or kung ano man. Tapos may paborito ka rin lamesa dun. Oo. May paborito siya spot dun pinapapag sa vlog. Gagi, hindi setup ko kasi dun sa crib ko. Same lamesa, same Di, para siyang tapsilog, parang karindereta. Kainan talaga yun, masarap. May paborito siyang spot, lamesa, parehas lagi dun. Hindi ako nagluluto kasi yung setup ko, pre, pang lang, yung tulog, edit, ligo, ganun lang. Walang lutuan. Wala. Okay. Man, kung ako mag-isa sa buhay, hindi rin naman talaga ako magluluto. Nakakatamad. Bihira lang. Neto lang ako nagluto-luto nung nagbubuot na ako, pero lang, yung itlog. Ganun. Itlog, tuyo, Sabi sangag. mo, magaling ka magluto. Ganun lang. Ano specialty mo? Lahat, kaya ko lutuin lahat. Kung yabang naman nito. Pero ang pinakamasarap ko, pre, siguro, Sige, yung style ko ng adobo. Paano ka gumaling magluto? Sa UAE. Kasi wala akong ambag, pre. Ang kasama ko sa kwarto, kuya ko, tas pinsan ko, parehas silang may trabaho. So ako maglilinis ng bahay. Pag may gusto silang putahe, mamamalengke ako, lulutuin ko. Lulutuin ko. Nung una ni YouTube ko lang. Panlasang Pinoy. Oo, panlasang Pinoy. Doon din ako natuto ng adobo, pre. Hanggang sa nagkaroon ako ng mga sarili kong technique. Tapos lagi na ako nagluluto kasi yung manok sa UAE, parang mga 30 pesos lang sa buo. So lahat ng putahe naluto ko gamit ang manok. Mura, no? Bakit? Nagsisale nga dun, pre. Imbis mabulok, yung government, i-sale yan, i-consume yan. Ang galing. Tangina dito Galing sa din Pilipinas, hindi nabili, wala, tapon na yan. Tapon. Oo nga, no? Kaya walang nasasayang na resources doon, kaya mahal na mahal ng Diyos ang Middle East. Kasi hindi sila nagsasayang ng resources. Oo nga. Oo. Nagsisale sa God, pre. Puta, kita doon manok, baboy, nagsisale. Dito kasi pag ginawa mo sa palengke, awayin sila ng kapwa tindera nila. Totoo. Bawal nagbababa ng presyo, di ba? Kukuyugin ka dun. Tapos tapon. Tapon sagad kasi iniwasan nila Tangina may yung manok na manghingi. yun, pre, mabibili mo para siyang para siyang pure gold doon. Ay, yun talaga. Yung pa, 'di ba? Naka-sealed, talagang Masarap. Yun, nakapagluto ako ng kung ano-anong putahe gamit ang manok. Kasi nga, yun lang yung ambag ko noon nung nasa Pero UAE. angas dun, kaya nyo kumain ng maraming manok ng kahit di na magkanin, di ba? Di ba? Minsan, Sarap pagka... yun. Trip ko yun, pre. Kaya nga doon sa Middle East, pre, ang mas malakas doon kaysa sa beef shawarma, chicken shawarma. Kasi ang daming chicken doon eh. Oo. Tas mura. Pero kasi di ba Muslim sila mostly? Hindi sila nagpo-pork. Beef lang, tsaka kambing. Di dapat ang mura dun yung baboy kasi hindi sila kumakain. Mahal, kasi imported yun, pre. Walang nag-aalaga ng baboy doon. Mas mahal. Okay. Kasi Di imported. walang nabubuhay na baboy dun. Walang fresh na baboy doon. Lahat frozen. Kasi kain pa rin kayo ng baboy dun. Pag yung pinsan ko tsaka kuya ko, pag nag-ambagan yun, parang Yun ang treat ninyo. sinigang na baboy tayo. Yun ang cheat day ninyo. Pork. Yun ang cheat day doon. Pero pag wala, sinigang na manok. Sinampalukan. Panalo pa rin, pre. masarap din yan. Sarap-sarap ng sinigang. Ang problema ng mga kabayan doon, pre, kakamanok, puta, binubutlig ka na. Ganun may yung pre, sakit may yan. side effect, pre. Oo, may sakit Parang magkaka-chicken skin talaga kakamanok mo. Saka pre, Makati sa balat ang sobrang manok, pre. Totoo Nakakaputi yun. ka. May naranasan ko rin yung tutubo dito. Oh, Yung iba nga, pinapa, ano na lang nila eh. Pinapaderma na lang nila sa sobrang lalaan eh.
Yung iba naman kasi pre, kumbaga parang sa hinalong sa manok. Kumbaga Oo. kaya nakukuha natin yung ganun. Pero kung natural chicken siguro parang wala namang ganun. Meron bang tama sa mukha yun, yung manok, pagkakamanok? Hindi ko alam eh. Usually ako na-experience ko sa likod eh. Sa Parang may likod. mga bootleg ka na sa likod. Ah. Yung iba pinapaderma yun. Pinapaderma na, no? May tanong pre. Ikaka-high value daw ba ng lalaki yung pagpaparitoke? Nagpa-rhinoplasty. Pagpa-gluta drip. Magandang tanong. Ang gandang tanong talaga yun, bro. ng- Ang gandang tanong talaga yun. Ng face fats. Ako muna sasagot Go. mo. For me, anything na magiging add-on sa'yo tapos makaka-boost lalo ng appearance mo, character mo, and also kaperahan mo, especially kung artista, di ba? Yeah. Magugluta talaga yan. Gluta, mag-aayos talaga yan ng mukha niya. Makaka-high value rin talaga. Oo, lalo na kung afford mo. Magiging low value lang naman siya sa akin kapag short ka sa money. Kumbaga parang pinilit lang yung word mo nga sa motor, parang 'di ba? Pinilit mo lang abutin 'yon, tapos wala ka nang natitira after. Oo. Tapos ka. Mm. Pero usually kasi gumagawa niya nakakapag-generate kasi sa kanila eh. Like doktor sila, pangharap kasi sila sa client. Kailangan presentable sila, makinis sila. Hindi, halimbawa nga, lalaki, hindi siya ganun. Na-insecure lang siya. Gusto ko matangos sa ilong ko. Parino ako. From the time na na-insecure ka, low value ka na eh. Oh. From the time na hindi ka Agree ka- ako doon sa sinabi mo. Hindi mo mahal yung appearance mo, yung self mo, Mm. low value ka na eh. Oo. Pero kung para sa akin, ang mindset mo is kaya ka nagluta, gusto mong pumuti, kuminis, just to boost your appearance, to earn more, especially, kagaya natin tayo, mga influencer tayo, humaharap tayo. I think talagang bagay na bagay sa atin na maging maayos palagi at presentable. Yeah. Goods Pero lang. kasi ang kinaibahan natin dito sa mga to, sa mga ang goal mag plastic surgery agad. Kasi tayo, alam natin na bago natin makuha yung confidence na yon, lalo na to, kakumpisa lang yan nag-gym, kailangan natin paghirapan. Yeah. 'Di ba? Kaya para sa akin naman kung nandun ka na sa business or showbiz ka na, kailangan mo talagang magpaano ng mukha. Okay, naintindihan ko, no? Pero pagka nandun ka pa sa katulad natin na level tayo, kailangan sa ating mga lalaki importante na ini-embrace natin yung insecurities natin eh. 'Di ba? Mas naniniwala ka ba doon, bro? Kasi kaya nga lagi natin sinasabi na mataba ka, ito magpapawis ka, Ayun, mag-workout the ka. best example, oh. Oh. Ini-embrace niya, oh. Nung Kasi in-embrace ko ginawa yung- niya pang money, Oo. di ba? Nung Ang in-embrace ko yung kalupit yan. kapangitan ko, na-turn ko siya into a valuable something. Yeah. Nakapagpasok siya ng value. Legit. Pinakain niya ako ng masarap yung pagiging pangit. Pangit lives matter. Ngayon, kaya may mga tao na sa tingin nila hindi naman ako pangit kasi nga in-embrace ko eh. Ah. Para sa akin, nagiging panglait lang naman sa'yo ang isang bagay. Pag ikaw mismo, alam mo sa sarili mo, kalait-lait sa'yo yun. Pero kung tatanggapin mo ng sagad yun, yung parang confident kang ititindig yun, hindi siya magagamit panglait sa'yo eh. Pare, pangit ka dati. Tapos ngayon, ang ayos mo na, ang kinis mo na. Di Diba? ganito, di man ako nag-iba, ganito pa rin. Iba look mo dati, lalo yung 2022 video mo. Nag-improve. Sabog-sabog Nag-improve. lagi buhok mo. Nag-improve, kaya nga class S eh. Kaya nga class S na pangit yung ano ko eh, label eh. Class S na pangit, hindi ka na basta pangit lang. Class S na pangit ka na. May tira ka na pangit, may aura ka na pangit. Yeah. Pero pangit pa rin. Kasi kung guwapings, iba pag guwapings eh. Siya ito, guwapings, may Gupings tayong May tatlo, sense. pre. may aura. May sense. Guwapings. Iba yung guwapings. Kaya nga classes na pangit eh. Maging classes na pangit ka para hindi ka basta pangit lang. Yan yung ginagawa ko. Ito kasi ang stigma ko. Ako, ito yung stigma ko sa plastic surgery, pare. Ewan ko kung mag-agree kayo dito. Na ang plastic surgery para sa akin, bro, is parang panakip butas. Hindi mo talaga nai-heal yung insecurities mo. Hindi mo talaga nai-heal yung fear mo, kung ano man yung sa mukha mo. Yeah. Tinatakpan mo lang ito ng plastic surgery. At the end of the day, insecure ka pa rin. Kaya ngayon, maraming kababaihan din ang na-addict sa plastic surgery because we all know that most of the girls are more insecure than men, di ba? So, dahil yung plastic surgery is parang shortcut siya para matakpan yung insecurities mo, na-addict ngayon sila. Di ba? Yeah. Ang dami ngayon babae na
Ay, ngayon pa lang, nasa social media tayo. Putang ina, magkakamukha na Magkakamukha babae ka na, mo pre. ngayon. Totoo. Iisa yung ipin, akala mo mentos. Ang sablay ng Yung bunny, uso eh. Oh, bunny teeth. Bunny teeth. Tangina, iisa ng itsura ng ipin, iisa itsura ng hugis ng muka, iisa itsura ng haba ng buhok, Size ng suso. iisa itsura nung... Totoo. Basta po, tangina, parang magkakamukha na babae ngayon. Kaya pag sinasabi ng babae na wala ka nang mahanap na katulad ko, tangina mo. Lahat kayo mukhang Kardashians na Magkakamukha Yun, na nga exactly. kayo eh. Yun yung parang Hindi ginagayaan kaya nung talaga 90s, ang gaganda nila, Bet. Tamayo, isipin yung mga unique beauty nila dati, pre. Diba? Oo, pre. Compare mo yung mga... Gutierrez, ang gaganda Oh, nila yung mga nun, pre. chicks ngayon na artista, Unique. halos magkakamukha na sila eh. Parang kung hindi Liza Soberano Peg, Catherine Bernardo Peg. Oo nga. Oo. Oo nga. Isa na itsura ng artistang Buti babaeng maganda. nabanggit mo yun, bro. No? Si, laging, pansin ko nga, ginagaya nila kundi si Nadine, si Catherine Catherine. or si Liza. Iisa na ang peg ng babaeng maganda ngayon. Eh putang ina nung dati, nung 90s talaga, Wala. maganda yung mga artista. May kanya-kanya Iba. silang... Uniqueness. Iba. May kanya-kanya silang lakas, no? Oo. Maganda pa si Angelo De Leon, pre. Ang ganda rin Putang ng ina, dati. isa Oo, na Angelo, itsura ng oo. gagawin Ang cute. Ang creepy actually. Yung isa, yung nagkakabayo, sino yun? Angelo si De Leon. Mikey Coangco. Ang cute Ang din ganda, nun, cute pre. din nun, no? Nepo Pinay na pinay, baby? no? Ha? Nepo baby. Nepo baby, pero... Tangin na sports niya, pre. Polo. Oh, pangkurap. Polo, pre. Mayaman Pangkurap. talaga yun. Kuwangko yun, eh. Paldo. Puta na may din. involved ng kabayo. Puta may... Halatang mo nang-titrip lang sa showbiz. May pakundo eh. Pakundo. Ano naman? Tanginan Ano yan. nang-titrip ka lang sa showbiz nun, pre, pag ganun? Pero ikaw, bilang lalaki, pag nakita kayo ng lalaki na like, for example, lalaki, nagpahigop ng taba imbis na i-workout, nagpa-rhinoplasty, o kaya nagpa-glutasheet or nagpa-trok imbis na kumain ng healthy whole foods, anong take? May Sige, bro. respect ba? Wala, May zero. admiration ba na, wow, ang galing mo? Zero respect. Lalo na sa mga nagpapa-abs ng tinuturok. Alam ko may kinontent ka dyan, bro. Iniintay ko lang nabanggitin mo. Kaya nga nire-respeto yung may abs tol eh. Kasi nga yung journey how to get that thing pare, sobrang hirap. Yun yung Hindi nire-respect madali and yun, bro. ina-admire doon. Ultimo yung ultimo yung babae, sure ako, kunyari may babae, may natural versus synthetic, sure ako yung natural pipiliin nun eh. Iba yung hubog ng bro, natural para sa akin. Yung medyo may puso ng konti tapos may taba ng konti rito. Hindi ko sinasabing gusto ko ng mataba. Sa akin yung mataba. Basta yung natural sexy pare. Ang diin naman ng body shape. Lalo pag ako nagsabi nung pre, putangin na cancel ako. Hindi, kasi iba yung dating sa akin ng natural sexy, bro. Kasi mamaya Ah, ma-interpret. hindi, sa babae na yan. Oo. Usapang babae na yan. Okay, sige, sige. Kasi mamaya, alam mo naman itong mga to pagka nanonood. Si Joshua po gusto ng mataba. Di may ano na naman tayo. Maganda maklaro ko eh. So, Yeah. yung natural sexy nga. Kumbaga baby fats. Oo. Tsaka gusto kong yung sinabi ni Sadaw na may respect nga sa nag-workout na may abs, di ba? Kasi iniintay ko bro sabihin mo, ang best example ko kasi pare, kaya hindi ako believe sa nagpaparitoke lang si Marlo. Ay, oo, totoo. Na ano mo yun Bumalik. siya bro eh. Bumalik, no? Kasi nga, pag wala ka nung discipline pare, kasi yun ang kailangan mo munang makuha yung matutunan ma-realize. Hindi mo ito makukuha pag hindi mo pinaghirapan. So anong nakukuha mo doon along the way? Discipline. Di ba? Pagka nagpagawa ka lang, nagpabawas ka ng ganito, okay? Magigets ko pa pag nagpabawas ka, tapos na-realize mo kailangan kong i-maintain to, papasok doon yung discipline. Kasi kailangan ko i-maintain to eh. Pero paano pagka nagpabawas ka lang, pero okay na ako, bawas na eh. Maintain mo yung lifestyle mong hindi healthy. Babalik yun. Correct. Babalik yun. So, para sa akin, again, shortcut talaga siya. Kailangan ma-realize mo muna, ma-embrace mo yung insecurity mo, makuha mo yung discipline, bago ka siguro magpaganon, pare. Tingin ko nga kung napanood ni Marlo to si malamang pumaldo ng malala to si Marlo, hindi magpapa-surgery yun Sablay eh. eh. Kasi he can use it to earn more money, pare, kasi dun siya pumera talaga sa Yeah. mukha. Hindi ko alam ba't pinilit niyang magpagwapo at pinilit niyang ayusin na hindi naman kailangan. Sino yung mga natutuwa ko na pangit dyan? Sila Lip Bite, sila Romeo. No, Sila Myong Lip binomonetize Bite. niya, boy. Tangina, Matalino Lupet. siya, boy. Diba? Yung Lip Bite yan. Pinagkakaperahan niya ngayon yung pagiging pangit niya. Diba? Parang yung si Aray ko, yung bungi-bungi. Oh, si Aberia. Oo, si Aberia. Meron yung pare. Ang inaano ko lang dyan sa kanila, ang message ko lang sa kanila dyan, kumbaga kasama kasi niyang kasikatan at pera, andyan yung mga babae
So, kailangan nilang masala maigi yan. Kasi Totoo. nakita ko, nagdidigitan yung mga babae sa Ayan kanila na, ayan Totoo. na. Diba? Nagdidigitan yung mga babae na halatang ka-clout chase lang kasi sikat sila. So, kailangan nilang masala maigi yan. Kasi pag nadikitan sila ng maling babae, patay. Sa ML, daming humigop sa ML sa Oo, fame diba? ng ML Totoo, dati. yun. Mga Oo. babae. Papangit nung mga yun, mga neto yung mga yun eh, di ba? Nung mga ulo, mga nerdo shit eh. Nerdo weird na. Pinagjojowa ng ano, di ba? Mga babaeng sikat na ngayon kasi Galing dun. ginawa nila Oo, yun. galing dun. Kinain nila yung fame. Mas angat pa sila sa mga lalaking ginamit nila sa ML. Hinigop nila eh. Ako, going back, dun sa surgery, agree ako kay Josh sa inyo na ayoko rin sa lalaking paring tangina. Wala ko respeto doon, tol, yung nagsa-surgery. But, may mga certain artista kasi na they need to do it, pare. Oo, To pag gain doon more naintindihan money. ko eh. Parang yung iba kasi doon, hindi na siya insecurity. Ano na siya eh. Walang personalang business na eh. Yep. Diba? Sila, sino ba yung makatanyag na artistang gwapings na dahil nagpatangos ang ilong? Si, yung lalaki. matanda Bong na Navarro. ngayon. O, Bong Navarro. May matanda rin. Mm. Yung namatayan ng, rest in peace ng asawa, no? Pero kasi pare, si Bong Navarro, isa yun sa isa ring magandang example yung si Bong. Because hindi naman siya sumikat dahil sa ilong niya. Sumikat siya dahil magaling siyang sumayaw sa talent niya. Komedyante siya. Saka na siya nagpagawa nung sikat na siya. Yeah. Diba? So, yung ilong niya hindi dahil gusto niyang maging pogi sa iba. Yung ilong niya hindi para kumuha ng validation, kundi mayaman na ako eh. Ano pa ba kailangan kong gawin? Diba? Pansariling trip na lang. Trip na lang. Oh. Pero kung kukuha ka ng validation sa iba, tapos gagawin yun, parang mali eh, no? Mali. Maling-mali. Will lead to Saka ano yun pa. pinaka-sucks dyan sa lahat yung sa abs pre. Sobrang sucks nun. Kalalaki mong tao, kailangan mo magpahigop ng taba para pumayat. Napakasupot nun. So, sa akin parang naniniwala talaga ako dun kasi nga hindi nga yung discipline hindi mo nakuha sa Correct. surgery. At tataba ka ulit. Tataba siya ulit. Correct. Tataba siya ulit. Mas mataas pa respect ko dun sa halimbawa 400 pounds na talagang malaking malaki. Tapos ginagawa daming niya pa ganun rin. pre, di ba? Pero ginagawa niya yung the best niya. Oo. Yung pumayat. merong nagawa niya yung sobrang taba tapos yung pumayat na siya ng sobra, yung laman niya nakalawlaw na. Oh, So yung yun ang balat. pina-surgery niya ngayon. Pinatanggal niya ngayon yung mga Yung balat, excess excess. na balat. I think okay lang. Then make sense yun, di Kasi ba? sa gabal siya sa takbo mo, sa araw-araw mo. Make sense yun. Okay lang. Ito biroy mo ilang beses na kami nagsagutan ni Nico, shoutout ko si Nico David pare. Ilang beses na kami nagbangayan, nagsagutan, but still I have respect for him. May respeto ko sa kanya pare kasi ginagawa niya, kinikilos. Paano pumapayat dyan, no? Oo, man, kinikilosan Nakakatawa. niya. Nagbubuhat na siya ngayon, nagji-gym. Sa mundo nating mga lalaki pre, sa masculine world, meron kang respeto even sa enemies. Totoo. I respect them. Lalo na internet beef lang. Oo. Wala personalan dito. Baka nga mag-inom pa kami kung magkita-kita. Walang personalan. Pure business lang. And kahit nga sinauna pare sa gera ng mga sinaunang lalaki dati, di ba? Ano bang nangyayari pag na-capture mo yung pinaka-greatest enemy mo na hari? Pare, may respeto Tapos ka pa na, rin eh. oo. Di ba? Minsan yan, di mo papatayin eh. Pero bagkus gagawin mo pa siyang alay eh. Di ba? Totoo. Kasi may utak yan, may talino yan. Magagamit mo siya kaysa paslangin mo siya, kaysa ma-waste. And may respeto ka dyan. Oo. Minsan naman, nasa ako po na yung kingdom, nire-respeto mo yung hari doon, hindi mo aalisin yung title sa kanya. Siya pa rin yung doon, pero Lord lang siya. Tama. Nagiging Lord Binababa lang yung ano niya, tapos may king pa rin. Sa akin ka na ngayon. Ganun, parang ganun. Sa mundo kasi ni masculinity, talagang may respect pa rin. Pero yung sa Tsaka lalo abs, no. walang respect yun, man. Wala. Yung sculpture ng tawag nila doon. Sa babae, pre. Kunyari, babae, nagpasuso, nagpapuwet, nagpalabi. Same pare. Lalo na yung yung magpapasuso, kunyari galing heartbreak, galing sa toxic relationship, tapos bilang ganti niya papagawa ng suso. Ay na, may tinutukoy ka. Wala, sino ba? Gagi, wala. Hindi, in general to bro. Okay. Kasi bro, ganito yan Katulad nga rin ng mga tinutukoy natin, equal lang tayo dito, no? Yung mga lalaki din na nagpapagawa ng ganito, wala sila nakukuhang discipline, so wala tayong respeto doon, di ba? Buhay mo yan, but wala pa rin ako respect sa'yo. Same thing din sa babae, yung mga ganong klase na ang pampalubag loob nila ang magpagawa ng something sa katawan nila. Hindi muna nila na-realize kung ano yung maling ginawa nila sa relationship. Wala silang binago sa mindset nila. Imbis i-workout yung inner self, no? Yung Exactly. labas yung tinrabaho para sa external validation. Yun. Tangam puta. Babae madalas gumagawa kasi
lagi silang Maraming nag-aabang- securities ang babae. securities and laging may validation Pero sa wala. ibang tao. Pero babae rin ang walang pagkakontento. Kunyari, nagpagawa ng suso yung babae. Tapos may tropa siya na may natural na suso. Wala, sana all ganyan yung suso. Kasi saan matigas bawal lamasin. Mga ganon. Hindi, actually pwede lamasin. Nakawak na ako, ilang beses na ako nakababae ng... Ano Parang- ba? Matigas, tol. Parang matigas. ano ba? Mas Parang malambot pa ano- yung stress ball, pero ganun. Oo, di hamak. Alam mo yung basta matigas talaga siya, tol. Tapos parang nakakatakot alug-alugin. Parang ganun. Pero hindi na siya yung pwede mong ganun-ganunin na suso. Tapos pigay-pigain. Matigas talaga siya, tol. So ano Matigas. siya, pang ano lang, damit lang. Pang, Ang ganda niya lang pang tignan. forma niya lang sa damit. Oh, ang ganda lang niya tignan. Pero pag sinuso mo na, nilamas-lamas mo, hindi siya enjoyable, pre. Mas gugustuhin mo pa rin yung kahit maliit na suso, basta natural. Kesa dun sa, ang laki nga, pero plastic surgery. Ang tigas talaga, pre. Parang bola. Ang tigas talaga, tol. May makapanood na ito, Hindi siya bro. floppy. Sasabihin na naman nila, you don't have the right to talk about women's body. Tangina, bakit? Ginagawa nyo yan para hawakan din naman namin. Pag ako Kung nagsabi ikaw nun. nagsabi nun. Sabi ko sa'yo, tapos nirelease ka. Hindi. Wala Ano ka lang namang naman, fake. pre. Ito kasi ang ayoko sa kanila, bro. Okay na okay silang pag-usapan yung mga edits natin, yung height natin. Pero height. bakit yung kanila ayaw ninyo? Diba? Wala naman kaming problema. Sabihin ninyo na small dick energy, I don't date I only date 6 foot. Wala namang problema. Alam naman namin kung bakit eh. Yes, sir. Di ba? Tapos, pag sinabi namin yung suso ninyo ganito, gagalit kayo. Wala tayong, wag ganon, di ba? Pwede kaming tumanggap. Pwede kaming bumalik sa inyo. di ba? Magbato rin, no? Magbato rin. Sa akin, ang take ko naman, sa babae, no? Sa lalaki, again, wala ko respeto sa mga nagpa-plastic surgery na malala sa lalaki, siguro kung business purpose, artista ka, naiintindihan kita. Okay? Pero sa babae, since nakailan na rin ako experience sa mga nagpa-plastic surgery ng puwet, suso, ilong, rhinoplasty. Wala naman masyadong downgrade sa akin. Parang okay na. As long as bagay naman yung ginawa niya, okay lang. Kasi babae, naintindihan ko, ganun talaga sila eh. Ingitera sila. Ingitera sila eh. Dahil may pera naman siya. So, I don't care. Pero, isa lang napagtanto ko, baliw. Yun na nga eh. Alam mo kung bakit? Kasi doon papasok yung sinabi nyo kanina, hindi sila makontento sa utak. Yeah. Baliw. Kasi in the first place, kung maayos ang utak niyan, Tanggap niya yun, bro. tanggap niya yun. At kung may iangat man yan sa sarili niya, gluta, nails, hair, mga ganun lang. Healthy glowing skin. Oo, yung mapusyaw. Healthy glowing hair. Yeah, kasi yung Work out yung puwet and yung glutes. glutes. diba? Kasi yung collagen, gluta, yung iba may mga good effect naman din. So, I understand. Pero yung para ayusin ilong, vanity, Yung puwet. Kasi bro, ano ang tigas kaya nun, pre. Hindi kayo mag-enjoy, promise. Yung ipin, oo. Pero yung putang na pare-pares na sila na ganun. Pare-pares na ipin ng babae ngayon ng putang ina. Naka-veneers na kasi veneers, lahat tapos eh. vanity yung gitna. Sablay kasi hindi kasi kayo sa Wakiko Dental nagpapagawa kaya hindi mo Tang- ma- inang yan, Sa napasok Wakiko na naman. Dental nyo patira yung mga veneers nyo. Putang ina. Real talk. Sa Japan naman, kabaliktaran. Kasi nagpapapangit sila ng ngipin doon, pre. Oo, kasi Papasungkin, no? Oo, papasungkin. Yung, tinanong ko nga rin yung tropa kong doon, na doon nakatira. Yun daw ang cute sa kanila, yung may sungki. Oh. Yung dito, yung meron dito. Oh. Cute Dito, daw. bobo Parang yun, dimples daw dating sa kanila nun eh. Bro, lalo yung pagka may paganon ng ngipin na ano. Anime kasi nagpauso, di ba? Si Zenki nga tangin na may ganun. Lalo si Zenki nakaganon yung ngipin pag di pa nagta-transform. Di pa tinatawag si Bajula. Pero yun nga, kaya ito rin bro, downside din ng plastic surgery. Yung iba kasi na-addict. Di ba? Na-addict, hindi na tinitigil. Hanggang sa lahat na ng parte ng katawan nila, hinahanapan nila ng pwedeng baguhin. Totoo. Kasi nakaka-addict nga naman talaga yung shortcut eh. Yun nga yung sabi ko kanina. Ang shortcut, nakaka-addict yan. But, again, dun kasi sa journey ng pag-accept mo ng insecurities mo, merong lesson dun eh. Di ba? Yeah. May lesson dun. Yun ang ini-skip nila hanggang sa, hindi nila na-realize na, puta, may mali na sa ko sa mindset ko. Hindi pala yung mukha ko, kundi yung insecurities ko, kundi yung utak ko. Kaya nga mostly na nakadate ko sa ganyan, pre, baliw. Sira ulo. Kasi nga una pa lang, hindi gagawin ng matinong babae yun, pre. Yung ganun marami. Oo, tol. Hindi natitigil.
Ang inang... Sa mga nakaranas na dyan ng babae nagpa-plastic surgery, suso, puwet, maintindihan nyo ko, agree kayo, siraulo sila madalas. Tangina pre, promise, siraulo talaga. Pero again, di ba, katawan nyo naman yan. Yeah, pera nyo yan. Pera nyo yan, Yeah. choice nyo yan. Ito lang, no? Siguro, kasi nilalagay ko yung sarili ko sa kanila eh. Kasi may iniisip din ako na gusto kong baguhin sa akin. Pero, pag binago ko ba yung something sa mukha ko, magiging better ba ako sa business ko, sa pera ko, sa mindset ko? Oo, yun eh. Parang ganun. Kailangan ma-realize din nila. Hindi dahil gusto kong validation, gusto kong makita nila sa daw na, uy, tangina, ang kinis ng mukha mo, Diyos. Ang tangos ng ilong. Hindi eh. Gusto ko na, alam mo yun, parang kailangan ma-realize nila yun pare, na kailangan may something behind ng pag-a-addict sa ano yung tawag doon, modification sa mukha. Puta, naging kotse, no? I think Plastic surgery. wala namang masama doon, yung paayos mo yung kinis ka. Tingin ko okay lang naman yun. Pero yun, Wag no? lang siguro yung magpatangas pa ng ilong, yung labi mo, kalalaki mong tao, ganunin mo yung labi mo. Ang iniisip ko dyan, paano yung anak mo? Kunyari, mag-asawa kayo. Diba? Tapos ano kayo, kumbaga, pares kayong may inayos sa inyo. Tapos paglabas ng anak nyo, busaklat. Diba? Yun yung totoo. Iniisip ko, kawawa yung bata, no? May nakita ko ganyan hindi siya dati, pre. makarelate, no? Old school na balita sa China. May mayaman na lalaki, pinakasalan yung sobrang gandang babae. Nagulat tuloy yung mayaman na, tycoon siya, na lalaki. Nagulat, bakit ganito yung itsura ng anak? Mamang ulul. Tapos, nung ilabas yung nalaman niya, pinaimbestigahan niya yung asawa niya, yun pala, nagpa-plastic surgery. Kaya, Yun lang yung isipin sa akin sa ganyan na pag nagpaayos ang babae, tangina, yung anak, ang layo. Di ba? Akis masyado yung babae, tapos paglabas nung anak, mang ulul. Di ba? Hindi ba siya ano? yun na yung ibang, ano. Kayo, hindi sa lalaki lang tayo. Sa babae, tangina, baliw yan. Sila na yan. Wala tayong magagawa. Sa lalaki, anong masasabi niyo sa lalaki? May anong advisable ba? Anong ano niyo? Mensahe niyo sa lalaki na nagbabalak magganyan. Sa akin, wag ka na mag-aksaya ng pera sa ganyan. Pero kung kagaya nga nila buong artista, they use it for the money as well. Kasi kahit pa paano may pasok pa rin dagdag yun. Yeah. Endorser, di ba? Kasi tatandaan din natin yung ano niya, source of income ng mga artista. Lagi sila nakaharap sa camera. Correct. So, Branded. it makes sense na ano. Saka mga branding ng company, di ba? Kailangan nila promote. So, I think naintindihan ko yun. Hindi nga bumaba respeto ko kay Bong na nagpaayos ng ilong eh. Oo. Ganun yun. Pero kung kagaya nila Marlo, wag na Marlo, di ba? Sa mga babae naman, red flag yun para sa akin madalas yung mga nagpapabago ng katawan. Kasi kung di sira ulo yan, walang papabago masyado yan. Pakinis lang pwede. Yeah. Pagluta, pa-collagen. I understand. Yeah. And then 1 year membership ng gym, okay, go. Yun, yung ano naman sa akin sa lalaki, wag na bro. Unang-una, hindi naman, pagkalalaki ka, hindi naman importante yung physical appearance mo eh. Again, magsistick lang kami dun sa lagi namin pinag-uusapan. Yung mindset mo, yung katawan mo, yung financial capability mo. Yung mukha mo pare, hindi masyadong nagmamatter yan eh. Hindi nagmamatter yan sa lalaki. Kaya Totoo. pag sobrang nag-iipon ka para mag-plastic surgery, parang ang babaw nung pangarap mo para sa akin. Mababaw. Sa akin yun lang yung take ko din. No, mababaw. Imbis na yung pera mo gigil ka i-invest, gigil ka i-business, gusto mo ipangbago ng mukha mo para sa akin, medyo mababa. No. Yun yung sa akin. Sa akin, wag. Embrace mo kung ano yung binigay sa'yo ni God. Oh, Pwede ikaw. siyang pwede mo siyang ma-empower palalo. May mga ways. Pero para i-reconstruct, ako, pass. Last 1 minute. So yun ano masasabi niyo doon pare? Anong komento ninyo sa mga Kung kayo nagpa-plastic ba? surgery? Kung kayo ba, kung may gusto kayong pabago, ano yun? Iwan ninyo sa baba. Agree ba kayo magpa-plastic surgery o hindi? Iwan nyo rin yan sa baba. So, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago naming videos. This is Anti-Support Social Club. We'll be right back. Tangina dun sa High Minds na pinunta ko nung linggo, may may babae siya ayos na ayos, naka-rhinoplasty, pero putang ina, ang asim, may putok eh. Oo. Katabi mo? Hindi, dumaan lang siya. Anong nangyari? In-stop mo? Sakto sa oras mo.